All right, so good evening once again to my fellow coaches. Good evening to our guests and to everyone po for being here tonight. Thank you and salamat sa pag-unlock ninyo sa mga taong nag-invite sa inyo no, for this evening. Ayan, may mga pumapasok pa po tayong mga guests for tonight. So, welcome po sa ating live webinar ng ating session. Here, hopefully, meron po kaming may impart sa inyo this evening with regards to your building your financial future. Okay? So, gaya ng lagi po nating sinasabi, no? If you want to make a change or a transformation into something, no, we have to do, of course, we have to take action. We have to do something to it. So, in order for us to do that, no, I will be sharing with you five simple strategies. Okay, only 5 simple strategies to build your financial future. So, Ma'am Donna Shramzi, sorry po pa-unmute po lang ulit. What age do you think po ang plano niyo pong mag-retire? Ilang taon na po ba si Ma'am Donna ngayon? 27 po. Very young. Okay, so ano po bang age ang nakikita niyo sa sarili niyo na to be retiring? Ano po? 47. In 20 years time. Okay, good enough, no? So yan, at least bata-bata pa tayo din nun. May family na po ba si Ma'am Donna or single po? Meron po, may isang anak. May isang anak, ayan. Okay, so yan, mas dapat pala natin pagsikapan pa yung magandang future, no? Kasi you have already, daughter po ba or son? Daughter po. Daughter, okay, okay. So ayan, thank you po sa participation niyo. And like I said, I will be sharing with you 5 simple strategies para naman matulungan kayo to build your financial future. So, with that being said, no, it will help you to enjoy life. It will help you to retire early and spend more quality time with your loved one. Okay? So, I am your speaker for tonight. One of the speakers for tonight, my name is Coach LJ. You can call me El. Sabi ko nga kanina, I am from UAE and Dubai, actually Sharjah, no? Sharjah ako based. And been here for quite a long time now. Pero hindi ko naman kasi nakilala si IMG before. So, late ko na rin siya nakilala. But then, sabi nga natin, no, kahit na late, ang importante ay nag-take action tayo. So, sino nga ba itong si IMG na kanina ko pa binabanggit? No? IMG stands for International Marketing Group. So, gaya na nakikita nyo ngayon sa screen niyo, we have this campaign, no? We are rallying this campaign na financial literacy. We have 30M by 30. Ano bang ibig sabihin nito? We are trying, no, to tap 30 million families by the year 2030. And as of this moment, nasa 2 million something pa lang po siya, almost 3. So, still a long run, a long way to go. But we are just continuously sharing the advantage of this learning dahil talaga namang it is well spent time, okay, and very, very beneficial para sa bawat individual na naghangad ng magandang buhay. Okay? So ano ba ang vision? Just a minute. Okay, mission ni IMG is to help create wealth for the families. So, ito na yung pangarap ng lahat, no, ng pangarap ng karamihan. How to be wealthy, how to provide for your family's needs, yung hindi mo na iintindihin, no, yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. And andito ang IMG with this learning, this platform na ginagamit para makapagturo ng bawat individual na nagsisikap para magkaroon ng isang komportable at blessed and abundant life, no? So, sabi nga dyan, no family left behind. Kasi kailangan sama-sama din tayong aahon. Kaya kahit na
nasan kayo, no? Kahit nasan kayong part ng globe, ano man ang ginagawa nyo, basta kayo ay may pangarap at may pusong Pilipino, ito po ang para sa inyo. So ang vision po ni ING ay matulungan tayo, matulungan ang bawat pamilya nang sa ganon, yung mga sinasabi nating mga secrets, no, may secrets daw ng pagiging wealthy ay ma-share din sa lahat, no? Kasi financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Okay? So ayan. So, bakit ba natin kailangan na pagtuunan ng pansin yung mga ganitong klase ng learning, no? You can spend your time, no, doing something else, and yet you are here to listen. Kasi nga, alam natin na kailangan din natin to, at sa panahon ngayon, we are really faced with a lot of challenges, no? Sa present natin, lalo na po sa future. Kasi pag hindi po natin yan pinagtuunan ng pansin, ang uuwian po natin yan is babagsak po tayo dito, no, sa isa sa mga 98% ng mga Filipinos na nag-retire ng broke. Ano po ba yun? So kung ikaw ay OFW, matagal ang ginugol mong panahon na magtrabaho sa ibang bansa. So tinatawag natin, actually kami tawag namin sa OFW is Overseas Filipino Winner. But how will you be really become a winner? No, kung uuwi ka at magre-retiro ka ng wala kang naipon or walang natira at tatanda ka tapos problema ka lang. So, wag nating hayaan na maging talunan tayo, no? Masakit man sa pandinig, masakit man sa pakiramdam, pero it is something that we really have to be aware of, no? So, ano yung 98% na yan? So, according there, we have 45% ay inasa na lamang po sa kanilang families, ang kanyang mga anak, no, or relatives, ang kanilang pagre-retire. So, ito very, very common to, no, sa atin na pag nakapagpatapos na ng anak, no, sabihin na lang, ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Ikaw na ang bahala magtuloy ng pagpapaaral sa mga kapatid mo. Okay? So, it's okay to help family, definitely, no, kasi family natin yan. Pero, kung we continue practice that sandwich generation, dyan na po tayo nagkakaroon ng problema. No? Naiipit po ang bawat isa sa responsibilities. At nakakalimutan natin na yung mga anak din pala natin, no? Yung mga each member of our family is also having a dream of their own. Diba? And they are entitled na magkaroon din po ng magandang buhay at maabot din yung mga pangarap nila. So, ayan, and then the rest, yung iba pa po sa 98% na yan, ay 30% naman umaasa na lamang po sa gobyerno, sa ayuda, sa charity. So, mahirap din po natin iasa ng buong buo ang ating mga pangangailangan sa pagtanda natin sa bansa. No? Kahit pa sabihin na tayo ay nagbabayad ng buwis, no? Ay hindi pa rin po talaga magiging sapat ang kaperahang yon na pinoprovide po sa mga mamamayan niya dahil sa dami ng Pilipino sa Pilipinas. So, kailangan nating isipin na we cannot simply rely on our government, no, para sa ating mga personal na pangangailangan. And then 23% naman po ay nauuwi sa nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. So, ito ay something na very, very common din kahit sa social media. We can see it. No, we can see it na merong mga matatanda na, no, na mga may edad na nagtatrabaho pa rin, nandiyan pa rin sa kalsada, naglalako ng kung ano-ano. So, gugustuhin ba natin na mapabilang tayo sa 98% na nagretiro ng talunan? No? Kasi ito ay nasa statistics and it is published ng Filipino Times. At nangyayari yan. Nangyayari talaga yan. So, very ironic kasi yung 98% na yan, nung kabataan nila, nung kalakasan nila, they were earning good. Maganda yung mga tinapos, maganda yung mga trabaho. And yet, wala naman din silang plano, no, na mag-fail sa buhay nila. Definitely, walang nagplano nun, no, kahit sino hindi yan gugustuhin. Pero ano nangyari? No? Along the way,
habang busy sila, no, they forgot themselves. They forgot to plan. So 2% lamang po ang nakapaghanda sa kanilang golden years. So ayan. So sana with this learning na nakukuha natin, no, and the campaign na nirarally natin is mapataas natin ang percentage ng mga financially independent na mga nag-retire. Okay? So, at least makapag-retire kayo ng komportable at ma-enjoy niyo pa po yung inyong remaining life and spend quality time, no, sa inyong mga loved ones. At tandaan natin, ang pag-retire, hindi naman po necessarily na kailangan senior citizen ka na to retire. No, wala pong boundary, no, ang pag-retire. So you can retire early, you can retire at a very young age pagka mas maaga mong i-prepare ang iyong future, no, financially wise. Okay? So ano-ano ba ang mga challenges na kinakaharap natin that is hindering us na magawa, no, yung ating mga preparation sa ating buhay? Una-una is yung uncertain labor market. Marami po ang nakaka-relate dyan, lalo na po sa panahon ngayon. Kasi maraming na no work, no pay, marami ang nawalan ng trabaho, no, dahil sa pandemic. So, yung iba, maraming utang, mas mataas ang ratio ng utang kaysa sa amount ng naipon. And then also yung education, patuloy yung mataas. No? Kung hindi ka nakapaghanda sa edukasyon ng mga bata, ay talaga namang mamumroblema ka. At saka yung cost of living as it is, hindi naman po nag-i-stop. Hindi rin po siya bumababa. Nag-i-inflate lamang ang value ng ating pera. Pero yung mga necessary, mga necessities natin, mga bilihin ay patuloy pa rin pong tumataas. So, paano natin ma-overcome yung mga challenges na yon? We have to be in control of our future. Kasi nga, ang future naman ay nasa kamay mo lang, no? Nasa bulsa mo lang yung susi. Ang gagawin mo na lang is dudukutin mo at gagamitin mo. Bakit ko nasabing nandyan lang yan? Kasi if you're dreaming of financial independence or financial freedom, gaya ng napakarami o lahat na ng tao, no? Huwag tayong magkasya na ito ay pangarap lang. Kahit pa sabihin na ang pangarap na to libre lang. So, mangangarap na lang ba tayo? Gano'n na lang ba yun? So, mas maganda kung yung pangarap natin, matitikman natin. So, para matikman mo yung pangarap mo, you have to know how to be in control of your future. No? Paano gagawin yon? Huwag mong i-rely sa family mo. Huwag mong i-rely sa kahit na kanino. Lalong-lalo na, huwag mong i-rely ang magandang buhay na gusto mo sa employer mo. Oo nga, nagtatrabaho ka nga sa kanya. Pero the longer you stay an employee, and the longer you stay in as a corporate slave to that job, no, ang tinutulungan mong mag-build ng kanyang dream ay hindi yung dream mo. Ang tinatrabaho mong dream is yung dream ng iyong employer. Diba? So, kailangan ikaw yung mag-dictate, no, ng future mo. Ano ba klaseng future ang gusto mong i-provide para sa sarili mo, para sa mga pamilya mo. So, it is in your hands. You have to know how to make money. Alam mo na yan. But then you have to know what is the right way of how to save money, how to grow your money, and protect your money. Okay? So, para mo magawa yung save and grow and protect na sinasabi ko kanina, kasi yung make is alam mo na, no? Start with building your financial foundation and not just building a financial foundation. You have to build a strong one, no? Kasi bakit ko sinabing kailangan strong one? Kasi kung ang pananaw mo sa buhay is habang nagtatrabaho ka, ang gusto mo lang ay investment. Ayan, another common lang po yan sa mga kababayan din po natin na ang gusto lang po is investment. Okay, there's nothing wrong with investing. Okay, pero isipin natin, no, there are other equally important matters na kailangan mo rin bigyan ng pansin. But if you really love to invest on something, you have to start investing in yourself. Kasi after all, you are your longest commitment. At pag nag-invest ka sa sarili mo, wala kang talo. So, anong gagawin mo para mo gawin yun? So, unang-una, you have to prepare a healthcare for yourself. Bakit kailangan mauna yung healthcare? Kasi nung nagtatrabaho ka,
Okay? At nagsisikap ka, ang puhunan natin ay ang ating katawan, ang ating kalusugan. So, kailangan equipped din tayo, no, how to protect ourselves. Pagdating ng panahon, no, you really have to have healthcare. And then also, kailangan may protection ka rin. Sino bang pinoproteksyonan mo pag sinasabi mo you have to have a protection? Kailangan proteksyonan mo yung iyong family, no? So, kasi nga, with the life's uncertainties, we don't know kung anong pwedeng mangyari sa atin. So, kailangan, if something happens to us, protektado ang iyong family, no? So, diyan na po papasok yung ating life insurance. Now, paano naman po yung iyong debt? So, yung debt management, kailangan i-eliminate mo na yan, ma-manage mo yan ng tama. Kasi ang utang ay utang, no? At kapag ka ikaw ay may utang, it will serve as a termite, no? Ang anay yan ng savings mo. So, kailangan i-eliminate mo na siya habang maaga pa lang. Ano ba itong utang? We have two kinds of debts. Una is yung good debt and then the next one is yung bad debt. So kung good debt po siya, yan po ay something na ginamit mo, no, to generate another stream of income for you. Now, kung bad debt naman po yan na po yung tinatawag natin na nag-upgrade ka ng iyong mga gadget, namili ka, nag-add to cart kasi may sale, no? Tapos in-credit card mo pa kasi may magic plastic card ka. Tapos hindi mo naman binayaran ng buo at ginawa mo minimum payment lang. So sa suma total, hindi ka talaga nakatipid. So, mas binoon mo lang yung sarili mo sa utang. Pero whether it is a good debt or a bad debt, dapat keep in mind that you have to clear it as soon as possible. Okay? Now, next po is yung emergency fund. Kailangan meron ka ring emergency fund. No? Bakit kailangan yung emergency fund? Ito yung something na hindi prepared or hindi aware ang napakaraming families, no? Sabi nga nila, yung emergency nasa Pilipinas and then yung fund is nandoon sa kababayan o kamag-anak na nasa OFW. So kung ikaw ay OFW, sigurado damang-dama mo to, no? Kasi nga, 'di ba? Hindi naman pwede ring asahan na emergency fund ang iyong next month na salary. Kasi pag ginawa mo 'yon, paano if an emergency occur tapos kasasahod mo lang, malayo pa yung sahod, yung next na sahod. So anong tendency? Mangungutang ka lang ulit. Or kung investment lang ang meron ka, magagalaw mo yung investment mo. Pero think of it, kung investment lang talaga yung gusto mo, bakit mo ba kinuha si investment mo? Ano ba yung goal mo? Ba't mo kinuha yung investment na yun? Kasi kung ang goal mo na yun is to put up a business para sa kalusugan ng mga bata, for a better retirement, a better future, then kailangan hindi mo siya magastos sa iyong pagpapagamot pag ikaw ay nagkasakit. Hindi rin pwedeng gastusin yan pagka may namatay. Hindi rin siya pwedeng gastusin pagka nagkaroon ng emergency. Kasi kung wala ka ng mga sinabi ko earlier, magagastos mo yan. No? So kailangan meron kang ng lahat ng nakikita mo ngayon. Yan yung tinatawag nating strong financial foundation. I-treat mo siya as your financial house. Bakit house? Kasi pag nagpapatayo ka ng bahay, ano bang gusto mo? Diba? Gusto mo matibay yung bahay mo. Ayaw mo siyang magdidiba pag may lindol. Ayaw mo siyang mababaha pag may mga bagyo. Bakit? Kasi iniisip mo yung welfare, yung kapakanan, yung safety ng family na tumitira doon, yung family mo. Anong pagkakaiba nun sa financial house mo? It's all the same. Sino bang may kinabang ng meron ka sa yung financial house? Ikaw din at ang pamilya mo. Kaya like building a house, you have to build it strong, build it right. At para magawa mo yan, build it from ground up. No? Huwag lang tayo mag-focus sa investment. Invest in yourself first. Okay? So now, let's go to the next concept, which is the X-curve concept. So, itong nakikita nyo na yan, itong line na to, yan, at saka itong line na pataas na to. Kung ano man yung nakikita nyo ngayon sa screen, yan ay buhay ko, buhay mo, buhay natin lahat. Bakit ko nasabing ganun? Kasi habang ikaw ay bata pa, mataas pa ang iyong responsibility. Ngayon, tumatanda ka, no? Patanda ka ng patanda. As you grow older, dapat bumababa din ang iyong responsibility line. Now, pag ikaw ay bata pa, wala ka pang ipon, wala ka pang savings, wala ka pang pera. So, nagsisipag ka, nagsisikap ka, pinapataas mo yung iyong money line.
no? Kasi gusto mo ng magandang buhay. Okay? Para pagdating ng panahon, pagtanda mo, you will enjoy the fruit of your labor. No? So along the way, ano bang mga kailangan mong gawin? Kasi nga buhay natin. So you have all the necessities, yung mga pangangailangan natin, no, as on our daily activities. At ano nagsusupport po doon? Yun ang nagsusupport doon ay yung iyong active income. So, kapag wala kang active income, no, paano na ano nang mangyayari, no? So, kailangan yung iyong pangangailangan sa iyong food, sa shelter, sa clothing, education, kung pinag-aaral ka, debts, health, no? Yun ang nagsusupport doon sa iyong active income. So, meron ka noon nung ikaw ay bata pa. Okay? Meron ka noon. Pero paano pagtanda mo naman? Alangan namang active income pa rin ang aasahan mo. What if retired ka na? What if nawalan ka na ng trabaho? What if wala na rin mag-hire sa'yo? So, you cannot just work and work until you die. Hindi mo rin yan gugustuhin. So, kailangan meron ka ng isang klase ng income which is called passive income. No? Paano ka magkakaroon ng passive income? You have to live on interest. Kasi nga, if an active income, you are the one working for money, kasi bata ka, kaya mo pa, no? Pero pagtanda mo na, dapat the money that you work for, yung pinagtrabahuan mo, siya na yung nag-work para sa'yo. Di ba mas masarap yun? Kasi you're just living on interest, no? So, ayan. Bakit mo kailangan na meron kang ganon? Bakit ko sinabing buhay to ng tao? Kasi nga, sa buhay ng isang tao, mayroong mga senaryo. No? Meron tayong mga senaryo sa buhay natin. We can either be die too soon, mamatay tayo ng maaga, no? Sudden death, di ba natin gustuhin. Pero din mabuhay tayo ng mas matagal. No? So, kung papipiliin kita, pwede kang magkaroon ng choice. Sabihin mo, gusto ko mabuhay ako ng matagal. No? Kung sabihin, ayoko na mabuhay ng matagal, gusto ko mamatay na lang ako ng maaga. But either way, ano ba yung piliin mo dyan? Hindi natin yan kontrolado. Ang tanging may kontrol lamang yan ay ang Diyos. So kapag wala kang control sa isang bagay, means dapat ready ka. Dapat prepared ka sa both scenario. And how will you be able to do that? Diba? Protect your family if ever you die too soon. And protect yourself if you are blessed with long life. Ayan. So, sino mag-aalaga naman sa iyo nun? Ayaw mo maging pabigat sa gobyerno, sa pamilya, ayaw mo magtrabaho, di ba? So, protect na. Yan yung sinasabi natin, be prepared, no? Sa mga scenarios na buhay natin. Okay? So, yan. How to protect your family? You have to have an instant money or income replacement, no? And ang pwede makapag-provide niyan sa iyo ay ang insurance. Okay? And if ever naman na ikaw ay biyayaan ng mahabang buhay, you must have an investment, no? At dapat ay meron ka rin healthcare. So, gaya na sabi ko kanina, I will share with you 5 simple strategies. And we will start with strategy number 1. Strategy number 1, choose the right healthcare. Yan ang dapat unahin mo. Bakit? Dahil nga, ang puhunan mo ay ang iyong kalusugan. Diba? So, paano mo malalaman na ang iyong healthcare ay right healthcare, diba? Or good healthcare. Kapag yung healthcare mo ay pwedeng makapag-provide sa iyo ng short-term coverage, it is good. Katwiran natin, meron naman akong short-term, meron naman ako galing sa employer ko, sa trabaho ko, so meron akong coverage, hindi ko na yan po problemahin. Well and good, no? Pero what if mawalan ka ng trabaho at nagkasakit ka? No? Sino nga asahan mo? Saan ka sasandal ng iyong pagpapagamot? Diba? So kailangan meron kang short-term care at definitely dapat meron kang long-term health care. Kasi nga, pagtanda natin, diyan na naglalabasan yung mga sakit-sakit, kahit ayaw man natin isipin, ayaw man natin mangyari, but then, nagde-deteriorate ang ating health, no? Lalo na sa lifestyle mo nung bata ka, nung kabataan mo, no?
lahat ng pagbabayad ng pag-abuso natin sa katawan natin, lalabas at lalabas yan sa pagtanda natin. Okay? Kahit pa sabihing healthy ka, you have to prepare a long-term healthcare. Diba? And then also, you can identify a good healthcare kung ito ay may insurance din. Bakit? Ba't kailangan may insurance? Healthcare lang pinag-uusapan natin. Kasi nga, meron tayong scenarios of life, di ba? Either you get sick or you die too soon. Di ba? Paano pagka nag-die too soon ka? O you live too long, okay, may pampagamot ka. E paano pag nawala ka? So, kailangan may coverage ka din. And then also, savings and investment. So, parang ang ganda-ganda naman ito kasi may savings and investment pang sinasabi. Para saan yan? Saan mo kukunin yan? Yan. So, kailangan meron ka rin pang retire. Diba? Yung mga pantustos mo sa pangailangan mo. So, a good healthcare has all of this. No? So, meron kaya sa palagay nyo, meron kayang ganitong kagandang healthcare? We will find out po as we move on. Okay? So, strategy number 2. Strategy number 2, understand the purpose of insurance. Kailangan alamin mo, no? Ano bang gamit itong insurance na to? Para saan ba kailangan ko ng insurance? 'Di ba? So, very very simple example. Kung ang bahay mo, pinapa-insure mo kasi katwiran is para pagka nagasunog, madaling palitan, madaling magpatayo ulit. Okay. Kung yung sasakyan mo, pinapa-insure mo kasi una, mandatory. Pangalawa, pag na-aksidente, at least may pampagawa, may replacement. Okay din. Pero ang tanong ko sa'yo, paano yung nakatira sa bahay? Paano yung nakasakay sa kotse? Insured kaya siya? Eh paano pag may nangyari doon? Paano pag may nangyari sa'yo? Meron ka bang replacement? Meron ka bang spare parts? Diba? Anong gagawin mo? So kailangan if those things matter na ini-insure mo, then your life means more. Diba? It matters more. So kailangan meron ka rin yan. Dahil yan ang way para ma-protect mo naman yung iyong pamilya. No? Okay? So now, strategy number 3. Manage our debts. Balik na naman tayo sa usaping utang, no? So, manage our debts. Anong gagawin natin to manage our debts? Pag hindi mo pinatayang anay sa iyong savings, magiging disease yan. Okay? Sabi nga dyan, kahit anong ipon mo, kahit anong dami ng ipon mo, kung meron ka pa rin utang, utang is utang pa din. No? The longer you prolong the debt, no? The debt, the more that you approach debt comes to you. No? Kasi nga, debt and debt parehas lang ng sound yan. So, wag mong i-invite ang debt kamatayan sa iyong savings. Diba? Dahil lang sa iyong mga debts, iyong mga utang. Kasi you can never be truly free until you are debt-free. Okay? So, do not limit your freedom. Wag mo ring hayaan na kunin niya, no, yung mga bagay na pwede mo nang i-enjoy or enjoy ng iyong family. So, eliminate all your debt as quick as you can. Now, strategy number 4. Nakakasunod po ba tayo? Can I get a thumbs up? Nakakasunod po ba? Baka mamaya ay hindi po. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. So, okay, so strategy number 4. Build an emergency fund. Okay, ayan. Build an emergency fund. Balikan natin yung emergency. Emergency nga, di ba? So, hindi natin alam kung kailan siya mag-occur. So, kailangan ready ka. Kailangan Girl Scout ka. Kailangan prepared ka. No? Para alam mo na itong mga unexpected things na meron ang buhay ng isang tao ay kaya mong pagdaanan yan at nakangiti ka pa, no? Kaya mo, hindi ka na mo problema kasi nga yung mga little disasters daw ng buhay, no? It's not that little, no? Hindi talaga siya little kasi what if you lost your job? What if somebody died? No? Paano kung yung mga calamity dyan sa Pilipinas, napakarami pong calamities talaga naman. Suki tayo ng mga calamities, no? So, kailangan prepared tayo sa emergency fund. And it is very, very important to have. Anong gagawin mo? How to build your emergency fund? Sabi, rule of thumb, 3 to 6 months of your total expenses or your total income kung ikaw ay single.
Kung ikaw naman ay married or kaya naman ay may mga taong umaasa na sa'yo, then at least 8 to 12, no? 8 to 10, 12 months of your monthly expenses or your income. Pero dahil nga, di ba, yung pandemic, no one expected pandemic, no one expected COVID, at hindi pa rin wala pa rin, no one knows kung kailan matatapos ang COVID. So, nandito na tayo sa ilang buwan na, isang taon na, di ba? Isang taon na halos. So, anong gagawin natin no, kung wala tayong emergency fund? So, mamumulpi tayo, mamumulblema tayo. So, kailangan start building your emergency fund. Mahirap siya, yes. Mahirap siya, yes. Pero, start at some point and better start now. Kahit na pa konti-konti, at least you are starting. Kasi nga, yung mga great things comes from small beginnings, no? Kahit na yan ay maliliit lang, at least you are already doing it rather than doing nothing at all. Okay? So our last strategy, save and invest the right way. Ito na yung susi. Kailangan alam natin to, how to really save and invest the right way. Okay? So, ngayon, can I ask? Sige, Ma'am Donna, pasensya na, ikaw ngayon ang nagiging paborito ko. Ma'am Donna Shamsi, paano nga ba sa tingin mo ang saving formula pagka ba tayo nakakuha ng income, bayad utang agad, tapos kung ano matira, savings? Sa akin po ngayon, actually, hindi na, savings, tapos expenses, yun lang po. Savings. Nauna po yung ko, sa totoo lang po, nauna yung savings ko ngayon. Ayan, ngayong taon lang po ako. Yan ang maganda. At least you start the year right, no? Thank you, Ma'am Donna. Thank you po so much. Okay, so sabi nga dyan, no? Income minus expenses equals savings. Yan yung laging ginagawa ng iba, no? Kung ano yung matira, savings ko to. Tapos, pagka may nagustuhan na sale, dukot muna, pahiram sa savings, no? Sabihin na lang, pagka naman nagkaroon ng emergency, ay, pahiram mo nga ulit kasi emergency. So, yung savings, kawawa, nadukot pa, no? Nadukot pa. Parang ano na nga lang siya, lucky ball na nga lang siya na merong naiwan, tapos biglang nadukot pa. So, yan yung sinasabi natin na wrong saving formula. So, the correct saving formula is, yung ginagawa mo, Ma'am Donna, this year, you save first before you spend, no? So, pagdating ng sahod mo, mag-save ka na, and then, yung matira, yun ang iyong expenses. Pero meron pang isang formula. I will share with you kung ano yun. Prosperity formula. No? Ano ba itong prosperity formula? According to Brother Bo Sanchez of Light Pieces or the Feast, senior na ito tinatawag natin abundance formula din. So, sabi dyan, when you receive the income, itago mo na yung 10%. No? Yun yung tinatawag natin 10, 20, 70. So, ano ba yung 10? Itago mo yung 10% for your tithes. Bakit mo kailangan mag-tithes? Sabi, bakit kailangan ko mag-tithes? Una, nasa Bible naman natin talaga na dapat mag-tithes tayo. Pangalawa, it is something that you give to the church. To the people who are in need, yung tinutulong mo sa charity. Bakit mo kailangan gawin yun? No? Yes, mahirap ang buhay. Pero, yung iba, walang-wala talaga. So, para maging blessing ka sa iba, no? Para magkaroon ka ng blessing din, maging blessing ka muna din sa iba. Kasi yung 100% ng sinasahod mo, 100% ng kinikita mo, ay nagmula lahat kay Lord. No? So, mas okay naman din na magbigay ka ng 10%, no? Para sa mga taong nangangailangan, para mas mabless ka pa ni Lord. And then, yung 20% ay ibibigay mo naman para sa iyong savings. No? So, if you are able to save more than 20%, then congratulations kasi good job yan. No? Pero yun nga, rule of thumb, 20%. Kung even more, much better. No? Then the remaining 70 is yung pupunta sa iyong expenses, yung lifestyle. No? Pag sasabihin ng iba, yung 100% nga, ang hirap-hirap na, magte-10, 20, 70 pa ako. No? Hirap naman talaga. Pero at some point, we have to practice it. Evaluate mo yung expenses mo. Bakit malaki yung expenses mo? Bakit walang natitira sa'yo? Diba? Anong meron? List it down. Kasi baka mamaya, marami ka lang wants versus your needs. No?
So, wag tayong maging komportable dun sa enjoy now, regret later. No? Much better yung medyo a little suffer now, pero enjoy naman tayo later. So, ayan. So, practice the prosperity formula to be able to have abundant blessings. No? And then, I'll share with you one of my favorite. Ito yung rule of money or the rule of 72. How money works. How money works nga ba? So, according to rule of 72, sabi nga ni Albert Einstein, lolo natin lahat yan, you will divide the rule of 72. 72 divided into the annual interest. Anong annual interest yan? Interest yan ng kung saan mo nilalagay yung iyong pera. No? At ang sagot dyan ay a number of years na madodoble yung iyong pera. Okay? So, yan, natandaan natin, rule of 72. 72 divided by the annual rate equals the number of years to double your money. Now, let's talk real. Gaano ba ang percent na binibigay sa'yo ng iyong bangko? No? Nagbabangko ba tayo? Nagbabangko ba tayo? Tawagin nga natin si Ma'am Pressy, are you here? Ma'am Pressy? Yes, yata si Ma'am Pressy. Si Sir Ronaldo. Sir Ronaldo, I cannot see the whole name, but Sir Ronaldo, are you there? Wala namang sumasagot sa akin. Andiyan pa ba kayo? Yes po, nandito po. Hi, good evening, sir. Kamusta? Saan po location nila? Sa ngayon po, nasa Kuwait po ako ngayon. Yes, nasa Kuwait. Anong oras na po ba dyan sa Kuwait? Around 7 o'clock po. I see. Ng gabi. Ay, okay. So, Sir Ronaldo, nagbabangko po ba tayo sa Pilipinas? Sa ngayon po, hindi po eh. Marami pa tayong mga okay. Pero aware po ba? Dati po, nagbabangko tayo. Ano po? Opo, pero matagal na po rin po yun. Matagal na po. Okay. So, aware po ba tayo sa percentage na binibigay ng ating bangko sa ating perang nilalagay doon? Sa ngayon, hindi ko na po alam kung ilang percent po yung binibigay ng bangko ngayon. Diyan po sa Kuwait, nagbabangko po sila? Hindi po eh. Hindi rin. Okay, sige po. Thank you, sir, for participating. Salamat po. Tuloy lang po tayo sa ating huwag po muna kayong aalis. Okay, sige so po. Thank you. Now, our bank sa Pilipinas gives us only 0.125%, no? Na lang. Yan na lang po ang binibigay. Since nung nag-pandemic, yan na lang po ang binibigay ng ating bangko. According to Bangko Sentral ng Pilipinas, yan po ang ating percentage sa ating savings account. So, medyo sobrang liit, no? Nakakalungkot po. At hindi naman po ako mathematician, no? Kaya gagawin po natin easier. Gawin na lang po natin siyang 1%, no? I-apply po natin yung i-apply po natin si rule of 72. So kung halimbawa, meron kang 10,000, no? And then i-apply natin 1% na. 1% per year, no? Rule of 72 divided by 1 equals 72 years. So 72 years bago madoble yung pera. Ang tanong, kailan ka pa nagsimulang magbangko? Anong taon mo nun? Buhay ka pa kaya after 72 years bago makitang dumoble yung bangko? O nagastos mo na yung pera mo sa bangko bago pa siya magdoble? Diba? Or mawala ka na, no, bago pa siya magdoble. So napakahabang panahon ang hihintayin mo para makita mo na nagdoble ang iyong pera. So, paano kung meron kang pwedeng paglagyan ng iyong savings, ng iyong kinikita, ng iyong pinagpapagurang pera, no? Na makakapagbigay sa'yo ng percentage na hindi 1%, hindi rin 0.125%, kung hindi 4%. No? So, i-apply ang rule of 72, you will wait 18 years to double up your money. Paano naman kung 8%? It will only take you 9 years to double up your money. Paano kung 12? Then, the shorter period na maghihintay ka, only 6 years. So, mas masarap naman at mas doable na maghintay ng 6-9 years, no? Para or at kahit pa nga 18, di ba? Kahit 18 years kasi alam mo na medyo buhay ka pa doon kaysa naman yung 72 na medyo talagang malabo na. Okay, so yan.
So, you have options no to place your money. Ang tanong dyan, nasan kaya yung mga yan? Mamaya malalaman natin kung saan nyo pwedeng ilagay ang inyong perang pinaghihirapan. Okay? So now, the 10-20 rule. Sabi dyan, if you want to protect your family, kailangan meron kang 10 times of your income. So kung ano man yung sinasahod mo ngayon, multiply it to 10. Kung ang sagot mo, yung amount na yan, meron ka na ngayon, then congratulations, pwede mo na maprotect ang iyong family. Pero if you are leaning forward na ikaw ay mag-retire, no, kailangan meron ka ng 20 times, no, na equivalent, no, ng iyong income. So kung ang sagot mo ay wala pa, okay, then we have to do something, no? And this learning tonight ay para sa iyo talaga. Okay? So, una, alamin mo, ano ba ang tama, ano bang mga pwedeng savings and investment program na pwede mong pasukin, na pwede mong paglagyan ng iyong pera. No? Iwasan natin yung mag-i-invest lang tayo sa mga quick rich scheme. Kasi the quicker mong pinakawalan ang pera mo doon dahil sa quick rich scheme din na pinramis nila sa'yo, ganun din kabilis mawawala yung perang pinag-ipupan mo. Okay? It's a very sad reality, pero marami pong nabibiktima niyan. So, kaya po din tayo meron mga ganitong learnings, no? Para ma-stop yan. Kasi sayang naman ang iyong pinagpaguran. Diba? Sayang naman yung mga panahon na ginugol mo para sa perang yun. Okay? How mutual funds work? So, sabi dyan, you have the option, okay, aside from bank, pwede mong ilagay ang iyong pera sa mutual fund company. Kung si bangko nagbibigay sa iyo ng 0.125% at alam mong napakababa pero naglalagay ka pa rin kasi alam mo na safe yun at kala mo na pinapatulong lang ni bangko yung pera mo. Well, the news is hindi niya to pinapatulong. Pinagtatrabaho po niya ang iyong pera. Ikaw na depositor, ikaw yung may pera na yon, ikaw may-ari nun, pero anong napakinabangan mo? 0.125% lang. Sinong nakinabang ng gusto sa pera na kinita mo? Yung bangko ko. Okay? So, you have the option to put your money also and become a shareholder. So, hindi na question na kung mayaman lang ang pagiging shareholder. No? O sa mga taong nakatapos lang to. It's so hard to become an investor. No, it's very easy. You just have to know how. No? Kailangan mo lang ng mga ganitong mga learnings. Di ba? So, become an investor, become a shareholder, and put your money, your hard-earned money, para sa yung savings for your future, for your dreams, for your goals. Kasi dito, okay, anong gagawin ng mutual fund company? No? Ini-invest din niya yan, no? Ang pera ng shareholders, ini-invest din niya yan the same way as the bank does. No? At ang kikitain nun ng mutual fund company, ang ibibigay niya sa iyo, ang i-deal niya sa iyo is the same rate, the same interest rate. So bakit ka nagkakasya doon sa mga libreng payong, libreng kalendaryo at libreng mag at ballpen na binibigay sa iyo ng bangko mo? No? Whereas dito, mas you can get the best value of your money. Diba? So maximize the returns on our favor. Diba? So if it's meant for the savings and investment, put it on your mutual fund and learn how mutual fund works. Okay? So yan. So, yan. And then next po is, what about life insurances? So, kung ikaw ay merong insurance, alamin mo, what kind of insurance do you have? Is it a term life? Is it a whole life? Is it a universal life or a variable life? No? Kailangan alamin mo kung anong klaseng insurance ang meron ka. Kaya naman, kung may insurance ka sa iyong workplace, so anong klaseng insurance yung pinoprovide nila sa iyo habang ikaw ay nandoon nagtatrabaho, no? So you have to be aware of all this kasi nga, ito yung protection mo. Diba? Protection mo to. If anything happens to you, you have to protect your family. No? So, yung mga taong hindi po interesado sa usaping insurance kasi allergic daw sila sa insurance o kaya ayaw pag-usapan ang kamatayan at hindi naniniwala sa insurance, well, kung naniniwala kang mamamatay ka one day, might as well maniwala ka, no, sa life insurance at kailangan mo to. Kasi yun pa rin naman ang pupuntahan natin lahat, no? Magkakasakit, mamamatay, o mamamatay na lang diretso. So,
Huwag nating hayaan na magkaroon ka ng sense na kumuha ng insurance ng panahon na hindi ka na insurable. Kasi itong mga financial products na to, okay, they are good and very affordable, and the best time to purchase it is when you do not need it, no? Pero pag kailangan mo na siya, like healthcare, mahihirapan ka na makabili, no? Hindi na siya available basta-basta sa iyo. At kung makakita ka, it's very, very expensive. It's gonna cost you a lot. So, ayan. So, kailangan alamin mo, okay? Alamin mo kung ano ang meron kang insurance. Always remember yan. Okay? Now, like I mentioned kanina, healthcare, no? So, kailangan meron kang long-term care kasi nga, you are preparing yourself, no? Na sa iyong pag-retire, sa golden years mo, kasi you don't know, maybe you will live longer than what you will do, no? Kailangan maging komportable ka naman pag ikaw ay magkasakit. So, pagka may long-term healthcare ka, then hindi mo na yan poproblemahin kasi may sasandalan ka, di ba? Na-prepare mo na yan, aanihin mo na lang yung tinanim mo, di ba? So, yan, kailangan be mindful na huwag tayong maging pabigat sa pamilya, huwag tayong maging pabigat sa gobyerno, at huwag mo ring pangarapin o asamin na magtrabaho ka pa hanggang sa huling yugto ng buhay mo. Prepare, go and invest for a healthcare. Okay? So, prepare for your golden years. Okay? Now, cost of education. Yan ang mga worry ng mga parents, no? Sabi nila, ang hirap na magkaanak, no? Kaya iba, hindi na nagdadagdag daw. Kasi iniisip nila paano nila po-provide yung pangangailangan ng kanilang mga anak. So, tama yun, no? Kailangan, you have to look on that long run, no? Kasi if you are very much willing to have a child, then dapat you are also prepared to give them the proper education they need, no? Para magawa mo yan, kailangan financially stable ka rin at financially prepared, di ba? Kasi magastos naman talaga ang cost ng education. So, dahil ikaw ang parent, ikaw ang guardian, ikaw yung nagdala sa kanila dito sa world, no? You have to take charge of their future, di ba? Yung masarap yung alam mo na pag sinabi nila sa iyo, mommy, daddy, o nanay, tatay, gusto kong magdoktor. You will not object. Tatanungin mo lang, saan mo gustong mag-aral? Kasi alam mo, nakakayanin mo, no? So, yan. Kailangan prepared ka sa mga, yun yung mga typical, no? Alam natin, yun yung mga daily na worries and challenges ng bawat Pilipino, no? Ng bawat tao na. Hindi lang Pilipino, bawat tao na. And the key to do it is to be prepared, no? Be prepared and act now. So I will transfer this virtual floor to our next speaker, a very relentless and a good friend of mine, si SMD Donna Esguerra from Sharjah. Take it away, Coach. Wow! Thank you so much, Coach LJ. Ayan, naririnig po ba ako ng malinaw? Yes. Ayan, thank you so much. So, thank you, Coach LJ, sa napakagandang learning. Again, another bombs of learning na naman yung ating narinig. So, again, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome ulit sa ating session sa mga kakarating pa lang. So, okay po, allow me lang po to share my screen. Ayan. So, let me know lang po no, if nakikita na. Kita na po ba? Not yet. Hindi pa ba? Ayan. Ayan. Almost, wait. It's still black. Ayan, kita na. Ayan. Okay na, Coach. Thank you, Coach LJ. So again, kung kanina, di ba, puro po concepts yung ating narinig. So, sabi nga natin dito sa IMG, hindi pwedeng puro lang tayo concepts, di ba, or learning. Dapat yung learning is napupunta din into application or execution. So, on this part 2, so malalaman natin kung paano nga ba tayo mag-execute or how can we start or what's in it for you here in IMG, kung bakit din namin ito ginagawa. Okay, to start with, si IMG, isa po siyang educational platform. Kaya po nakita ninyo, talagang inuuna natin yung mga financial concepts or strategies that you need in order for you to
na maayos yung inyong personal finance. So, okay. Again, welcome to the new world of possibilities here in IMG. So, si IMG, nire-revolutionize niya talaga yung financial industry because we let you understand kung ano nga ba yung mga financial products na kinukuha ninyo or kung ano yung meron na kayo right now and yung mga dapat nyo pang kunin kung wala pa kayo. Okay, first, to get educated in all aspects of personal finance. And of course, have access to hundreds of financial products and services. So gustong-gusto natin yan, di ba? Discounts and sales, hindi lang sa mga expenses, kundi sa mga financial needs din natin. And of course, receive training and support to manage our money well. And of course, earn by sharing the know-how with associates in the fast-growing industry. Ayan, so learn and earn in the financial industry. Okay, so membership, top exclusive memberships 1 to 7, of course, is, ayan, kung nakita nyo po, first, yung ebook natin. So, kung sino po yung nag-invite sa inyo, bibigyan po kayo ng first 2 chapters ng ebook na ito. So, kunin nyo lang po sa kanila. And then, of course, we have yung free ebook na workbook. So we already have it online. If you're already a member of IMG, it's already there po sa inyong portal. Ayan, so basahin niyo po yung librong yan. Devour on that book kasi malaking tulong po yan. Lahat ng tinuturo natin dito ay nakasummarize po dyan sa libro. And of course, sa financial workshop, so ayan, kung makikita po ninyo kung ano yung workshop na kailangan nyo in order for you to build yung inyong financial house, andyan po yan lahat. Workshops 1 to 5. Ayan, so that's why we are continuously learning here in IMG. So next is, ayan, free gifts na meron tayo, no, here in IMG. Ayan, so free financial check-up. Ayan, so hindi lang sa physical na pangangatawan ng ating check-up, bagko sa ating finances din. Kasi mamaya di natin alam, baka may stage 4 cancer of the wallet na pala or bank account or bulsa, di ba? So, dapat balance lang din. If you're healthy physically, dapat financially healthy din tayo. Tama po ba? Okay, thumbs up naman dyan if you do agree with me. Ayan. Thank you so much. And next po is yung exclusive members price if gusto po natin magpa-certify as Associate Financial Planner. Ayan, if you want to be more credible sa ating pagtuturo, ayan, we can have that on a members price. Ayan. And of course, we have free gifts, no? Mga libreng regalo from Manila Bankers Life, of course. So, ano ko lang, no? Side note ko lang. So, every Wednesday, as an IMG member, we have yung product training sa MB Life, diba? So, if gusto niyo pong malaman more about that, so make sure that you are already a member of IMG. So, from associates to MD, meron po kayong 100,000 na free personal accident insurance, 200,000 SMDs and EMDs, and of course, 300,000 for CEOs and above. Meron din po tayong 50,000 na term life insurance from Fidelity Life. So magbabayad lang po kayo ng 500 pesos. One time lang po yon and you're already covered ng 50,000. Next is we have yung 2 frames per year na libre from IMG Vision Care. So kung kayo po ay OFW, which I think most of us here are OFW, so claim nyo lang po yung 2 frames nyo, diba, yung salamin nyo, per year po yan as a member of IMG sa ating accredited eye centers. Ayan. Next is free unlimited consultation for members. Ayan, sa Kaiser Medical Center, lahat ng ating accredited center, so puntahan nyo lang po and make sure na magpa-check up po kayo, diba? So libre lang yan, unlimited pa, diba? Okay, next po is, of course, na-extend din yung ating services to our immediate family members. Like, if you're single, yung mother, father, and siblings. And if married naman, yung spouse and then yung mga anak po. So, again, sa accredited na Kaiser Medical Centers. And then, meron din po tayo yung sa, ayan, sa mutual fund. If you're a member of IMG, ayan, which is favorite natin to, di ba? You are already an automatic mutual fund investor. So yung membership fee, yung 1,000 pesos po doon, ay diretso na napunta sa mutual fund because we practice what we preach. Gusto natin na nakakapag-save and invest agad tayo. Okay? So automatic na po yan. May 1,000 kayo sa Soldibo Funds. Okay? Next is yung ating, ayan, Everest Memorial Services. Diba? So kung para po siyang St. Peter. If familiar po kayo no, sa St. Peter, ayan, para po siyang ganon. So, si Everest. So, tatawagan nyo lang po once na, for example, namatayan po tayo ng ating minamahal sa buhay. So, nasa morgue pa lang. So, tawagan na po.
and according to your budget. So sila ang magsiset po nun, sila na yung mag-a-arrange. Kumbaga, peace of mind na po yung binibigay sa atin ni Everest. So tawagan nyo lang po sila sa numbers na yan. So they will be servicing po the memorial. Okay? And next is yung APS by IMAC. So for example, kayo po ay yamanin na, di ba? Sa Pilipinas, marami ng assets, marami ng naipundar, di ba? So lahat yan, maprotektahan by having a family corporation or your own corporation through IMG's members exclusive price. So instead of going outside sa lawyer na magpa-set up, so as a member of IMG, APS by IMAC, so mga 18 to 20,000 lang po, mababayaran nyo dyan. So instead of paying more than 100,000 sa labas. Ayan, of course, yung mas pinagandang auto program ni IMG. So, diba, I believe marami nang nakapag-avail din ito ng mga members yan sa Philippines, diba? So, one of the shares I heard is 130,000 plus din yung na-save niya, no? By applying dito sa ating auto program. So, talagang huge savings and discounts. So, ayan. So, hassle-free lang kasi mag-email lang tayo kay IMG tapos sila na yung bahala makipag-communicate doon sa choice of car company natin. Ayan. So, of course, ayan, being in the financial industry, di ba? So, we own a business, of course. Yan, we become a financial educator. Sa totoong business tip po ang meron tayo dito, no, nakakatulong sa atin mag-increase ng cash flow, makapag-build ng emergency fund. And of course, also, di ba, nagiging advocate tayo ng financial literacy, which is very, very important. And of course, we own our time. So, sarili natin yung time natin. Like, for example, us here abroad after ng full day job natin, di ba? So, nag-IMG tayo kasi alam natin na may papupuntahan to at talaga nakakatulong sa atin. And of course, online system na, di ba? So, biruin niyo yun. Sino bang magkaakala na everything is now online, digital, di ba? Zoom na lang, di ba? So, nakakapunta tayo from all parts of the world, di ba? Ayan. So, if you know somebody na kailangan nating matulungan, of course, just refer it here na mag-attend sa ating mga sessions. And of course, let's help more families, di ba? Help more families achieve financial freedom and of course, achieve the income that you want by the rewards being given by IMG. And of course, ang goal natin to be debt-free or utang-free, di ba? As financial advocates, yun dapat ang isa sa mga goal natin, di ba? And of course, thanks to IMG, di ba? Salamat IMG, may pa-travel the world for free, di ba? So, this year sa London, ayan, so just qualify, may mga cruises din and conventions where we have our power learnings. Ayan, also, world-class recognition, my rings, my pins, my watch, and my cars. Ayan. And of course, free short-term HMO coverage. Imagine kung may long-term ka na, no? Tapos plus may short-term ka pa, di ba? Bongga. So, saan ka pa? Si IMG lang yung nakapagbigay niyan. Of course, just qualify din. And here, yung isa sa mga bago nating exclusive members benefits is yung pagkakaroon, of course, ng Visa card, diba? Tapos yung pag-attend natin sa mga gala nights, sa mga other conventions, ayan. And of course, exclusive runs and contests na si IMG lang ang nagbibigay. Ayan. Tapos, meron tayong support, ayan. So, mas pinadali na yung pag-reach out sa ating members portal, di ba? Sa ating support. Ayan. So, pag kayo ay member na po, yung portal is easy na lang to access by mobile and by desktop or laptop. Ayan. So, once you're a member, maintindihan nyo po yan. Lahat ng kailangan nyo ma-access, nandyan po yan. And of course, Dominate tool. So, if you want to market your IMG business, di ba? So, napakadali na po. Like what we are doing right now, we just post the link and ayun, andun na siya sa social media platform, di ba? So, ayan, lahat na nandyan yan, mga courses. And of course, the newsletters and emails na talagang walang sawang binibigay ni IMG sa atin every single day. And of course, yung Nura Cash, ito tuwang-tuwa kami dito kasi lahat ng commissions, di ba, rewards na IMG, dyan pumapasok, di ba? So, parang may sariling online bank account with your IMG portal. Okay? Next is one of the beautiful, wonderful na ating benefits is of course yung pang 48 natin, yung accidental disablement benefit, diba? If you're an international member, so ito po ay applicable po sa inyo.
So makikita nyo lahat yan meron accidental death benefit, di ba? May 500,000, burial, 100,000, accidental medical reimbursement benefit, 100,000, acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000, and of course may ano pa, this accidental disablement benefit pa. So lahat po yan mentioned here. Ayan, kita nyo po lahat yan nang nandyan. And of course, ang maganda dito kasi may repatriation service. So imagine, di ba, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. And of course, we're here abroad, di ba? So, andyan si IMG para matulungan. In case thing happens, di ba nga, di ba? So, yun yung ating pinaghahandaan din. So, let's be wise no, in really preparing our future. And of course, you as a member of IMG, di ba, you have access to these major providers, di ba? So, since we have already learned the financial concept, so it's time to apply, di ba? So, kumbaga, ano na yung ating mga bibilhin na financial products para ma-build natin yung ating solid financial foundation. So, again, andyan si Kaiser sa healthcare, we have short-term, long-term senior care. Diyan, ang ambassador natin is si Ms. Sharon Cuneta Pangilinan, di ba? And of course, life insurance sa Manila Bankers, ambassador is si Tito Boy Abunda, di ba? So lahat naman siguro ay kilala si Tito Boy. And of course, Fidelity Life is there, investment, we have Ramper Financials, di ba? So mga napakagaling na fund managers ng ating mutual funds. So Vivo Funds, Philam Asset, ayan, you name it. Real estate, we have the big names in the industry, di ba? Sila SMDC, Ayala Land, and DMCI. And of course, General Insurance, di ba? Member din dito si Lucky or si Luis Manzano kasi may fleet of taxi siya. So, imbis na pumunta siya sa agent, di ba? So, siya na yung sariling agent ng kanyang taxi company. Di ba? So, talagang napakaganda. Huge discount yun talaga makukuha natin dyan. And of course, allied services, kanina nabanggit ko na din, APS IMAX, Everest, Kaiser, yung Ozone, di ba? Yung Defying Pain and Age, and Haven of Infinity, which is yung sa Batangas ito, di ba? Memorial Lot. So, sabi ko nga po, di ba, si IMG at yung affiliated products niya, di ba, really from womb to tomb, di ba? So, talagang provided lahat. Sa pagkapanganak pa lang natin, hanggang sa mawala tayo, right? So, talagang provided niya na. So, talagang nandyan na total, complete solution. And so, of course, sa ating business ownership program, so these are just the income projections. So, kung masipag tayong mag-share, tumulong yung puso natin na nasa pagtulong talaga. So, we can earn as much as 24,000, di ba? 44, 56, or even 2.3 million. Depende po yan sa kung gaano tayo kasipag or ano masyado mapagmahal, di ba? To share the advocacy, the mission that we have in IMG. Okay? So we provide you the knowledge, the education, and of course, we help you execute. We provide the platform to execute the knowledge and access to products and benefits. And of course, we also teach you entrepreneurship, diba? So we provide the best business opportunity, of course, and we are really proud of that. And of course, now it's time to take action. So hindi lang tayo parang nagkwentuhan lang, di ba? So, kasi kung ganon, it's just like a good dinner conversation. So, dapat mayroong application, may execution. So, let's have our partial financial checkup. So, that's only po 10 to 15 minutes of your time. After nito, patapos na rin po ako. And of course, become an IMG member and enjoy the amazing benefits and start earning. And start building your solid financial foundation to start your way to financial freedom. And of course, again, the future is in our hands. That's we learn already how to make money. So we will teach you how to save, grow, and protect your money kasi dito tayo medyo tumatagilid sa tatlong aspect na to. Okay? Ayan, so we should become our own money manager. So ang goal nga po natin, di ba, bawat pamilyang Pilipino may isang financial educator, di ba? So we leave a legacy to our families, di ba? And to our nation, Philippines. So again, understand how money works, and of course, pagtrabahuhin natin yung pera para sa atin, hindi yung tayo lang yung palagi nagtatrabaho para sa pera, that we trade our precious time to money, di ba? So now, ayan, paki-chat naman po sa chat box. Are we now confident to build our financial house, di ba? Ng ating future. So paki-chat naman po ang mga guests sa chat box. So confident na po ba kayo, di ba, to build your financial house? Okay, so of course,
Diba? Strategy number 1, choose the right healthcare. Number 2, understand the purpose of insurance. Number 3, manage your debts. Number 4, build your emergency fund. Number 5, save and invest the right way. So leaving you po with the financial inspiration. So financial independence is a decision. Diba? Not a dream. So isa po siyang desisyon na dapat nating gawin. So most people don't plan to fail. They just fail to plan. So dapat planuhan natin siya ng maigi at maayos. So thank you once again po our guest, no, for listening, and remember, only you. Yan, basa naman po, 'di ba, kahit na-unmute kayo. Only I can change my life. No one else or no one can do it for me. So that's by Carol Burnett. So ayun po, thank you, and it's time for your financial check-up. Ayan. God bless po everybody. Coach Franz, dito po ba ang breakout rooms? Yes, hello? Yes, Boy, pwede naman. Are you still there? Ayan, thank you po, Ma'am Pressy. Meron bang magbe-breakout room? Hello, Kamusta naman Nay. po? Good evening. Hi, Thank you for Zane. joining. Ayan. Baka si Sir Ronaldo. Sino nag-invite kay Sir Ronaldo? Baka kailangan Kailangan bang mag-breakout? Hello po. Good evening, Sir Ronaldo. Guest po, Sir Ronaldo, ano? Opo. Sino po nag-invite sa inyo? Si Sir Essie? Bali, si Brother Jerome po, yan po yung ka-churchmate ko. Sige. Gusto niyo pong mag one-on-one? Yung purpose po ng one-on-one is para ma-assist po kayo para after pong matutunan ninyo yung mga tinuro kanina, paano nyo po ba i-apply pa sa sarili ninyo? Doon po pwedeng matulungan kayo para mag-guide po kayo. So, bali, makikipag-coordinate lang muna ako sa ngayon kay Brother Jerome. Kami na lang po muna mag-uusap sa ngayon. Pag okay na po, i-improve ko na lang po siya. No worries. May question po kayo?